na yung mga magulang na maaari isang anak ninyo ay sidecar boy, maaari isang anak ninyo ay basurero. Baka pagdating ng araw sa pagpupursigin ninyo, maging doktor, maging ininyero, maging abogado, maging profesional, o baka matsambahan pa natin katulad ng tsamba ko, maging mayor pa ng Maynila. Eh, sino makapagsasabi? Sino makapag-uusga? Wala! Sabi, bakit? Nangyari sa akin eh. Hindi pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Hindi naman ako batang promil. Hindi ako bonakid. Ang lang ang tinitira ko nung araw. But I am no special. My point is, maaaring mangyari din sa mga anak ninyo. So bottom line, patuloy tayo magsikap, maging masino bilang individual para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang inisip ni Andres Bonifacio, tayo. Sino? Sino tayo ngayon? Tayo na mga anak. Tayo kapwa Pilipino. Kaya, ngayong tayong mga leader, departamento, konsihal, vice mayor, mayor. Now we were given an opportunity. Binigyan tayo ng pagkakataon ng taong bayan na sila'y paglingkuran. As like what the saying goes, said, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. So be of service to the people. And with heart and mind na buong buo, walang paling, diretso. Kung bakit tayo nandito dahil sa mga yan. Yang mga nakatayo sa gilid, sa mga paligid. Dahil sa kanila, nanuklok tayo sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan, dalawang bagay lang ang pupuntahan. Gamitin sa tama at kapaki-pakinabang na pamamaraan sa kanyang mamamayan o sa personal lamang niyang kapritsyo at kapakinabangan. So you choose. You don't do the middle thing. There is no such thing. Kaya sana mga kapwa ko halal ng lungsod ng Maynila, umaasa sa atin ng tao. Ito, pagkakataon na ito, mauubos din ito. Mauubos ang pagkakataon na ito. Hindi ito panghabang buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo ay katulad ng hamon ni Andres Bonifacio. Mag-iwan tayo ng bakas sa isang landas na matagumpay para sa mamamayan upang ang susunod na henerasyon ay may maayos na daang tutunguhin at maging gabay nila sa katagumpayan ng mga salin lahi natin. Bilang panguli, sayang naman, magpapasko na, mabati ko na kayo. Merry Christmas! Baka naman, at ang Pasko ay dalawa ang pinili sa atin ng ating mga magulang at ninuno. Ang diwa ng Pasko ay dalawa. Laging dalawa, naririnig ko. Pamisa-misan, may sobra ng konti. Pero madalas na nabanggit ng mga magulang natin. Pagbibigayan at pagmamahalan. Ewan ko kung yun ang sinabi ng nanay ninyo. Basta ko yun ang sinabi ng nanay ko. Iba na ba? O, pareho-pareho. O, pagbibigayan. Pagbibigayan. O,
Kung may nasusobra kang kaunti, wala namang masama. No? Hindi naman yan, persado. Pero hindi yun ang mahalaga sa diwa ng Pasko. Isa lang yun. Pero para sa akin, lalo ngayong kasalukuyan ng sitwasyon natin, ay kailangan ang maging diwa talaga ng Pasko sa bawat pamilyang Manileño at Pilipino ay pagmamahalan. Why we should hate each other because of them? Bakit tayo mag-aaway-away? Pag sa kusina, sila lang ang kumakain. Ngayon, hindi nagkaayos-ayos sa parte-parte. Ginugulo, buhay natin. Nung tumichicha kayo, minamantikaan ninyo ang inyong mga labi, tuwan-tuwa kayo. Ngayon, hinihikayat tayo. Magmasid po kayo, ha? Mag-isip po tayo may hinihikayat tayo. Ika'y mapula, ika'y maputi, ika'y madilaw. O ano ba yung pink? Ano bang color yung Tagalog? Mapusyaw. Ano ba yun? Basta pink. Blue. White. Oh. Hindi, imagine ninyo. O kita ninyo, nabanggit ko lang. Talagang may galit eh. Hindi o. Ay ako without politics. Setting aside politics. Pasinin ninyo. Yun ang ihikayat sa inyo. Pasinin ninyo. May kulay. Ang tanong ko, nung madilim ang buhay nyo, kumulay ba nung dumating sila?